Magkano nga ba ang mga gastos kung magpapa-house improvement ka ng bahay mo na bear type? Unang-una, paano nga ba ako nagkaroon ng bahay na to? Way back 2021, halos kasagsagan pa rin ng pandemic nun and on and off din kami sa trabaho. Literal wala talaga akong pera nun. Nung time na rin naman na yon, yung girlfriend ko nagsasideline na magbenta ng bahay. Since agent nga yung girlfriend ko, dinala kami ng manager niya doon sa bagong project daw sa may Bulacan. At sa di may paliwanag na dahilan, di ko alam bakit kami biglang nag-reserve. Partida, gabi pa yon, tsaka wala talagang nakatayo halos. Unti-unti nakikita namin yung progress nung mismong subdivision. Sobrang tagal taon din yung inintay namin. Nakakatawa pa nga nun, inaangkin namin yung mga bahay na tinatayo kahit hindi pa sa amin. And after almost 6 years sa pag-antay, finally, nakuha na rin namin yung susi. Sobrang sarap sa pakiramdam nito, promise. Yung tipong hindi mo ma-explain kung gaano kakasaya sa pakiramdam na yun. Ewan ko, sobrang fulfilling sa pakiramdam. Alam mo yung tipong natupad yung isang pangarap mo. Sa totoo lang, ambisyoso akong tao na minamanifest ko yung mga bagay na wala ako. Katulad yung picture na yan, way back 2020, sabi ko sa sarili ko na after ilang taon magkakaroon ako ng sariling bahay. And yun, natupad niya nga. Anyway, papakita ko lang pala yung mismong loob ng bahay namin para makita nyo rin yung after na pag nagawa na yung mismong bahay. Bali, Berta pala tong bahay, walang kisame, walang tiles, walang kwarto. Ikaw talaga yung magpapagawa sa sarili mo. Guys, so ito yung part 1 ng ating house renovation mga tol na nabili nating bahay sa Bulacan, and today samahan nyo lang ako. Pupunta tayo sa Bulacan para kumuha na ng mga permits. Actually hindi ko pa sure kung ano pa yung gagawin. Parang yung contractor kasi namin meron pang mga yung tag dito, mag-orientation pa sila mga tol. So ngayon, samahan nyo ako sa part 1 ng ating journey ng pagbubuo ng bahay or pag-renovate ng bahay. Kasi bear type yung bahay na nakuha natin sa Bulacan mga tol. So ngayon, para matiran siya ng maayos, kailangan natin siyang house improvement. So yun siguro yung tamang term doon. And ngayon, samahan nyo lang ako magkano nga ba yung gagastusin, ano yung mga gagastusin, ano yung mga kukuning permit natin. And tingnan natin, ito yung pinaka part 1 ng ating pagbuo ng ating sariling bahay mga tol. So tara, samahan nyo lang ako. Okay, bago pala tayo mag-proceed sa house improvement process, paano nga ba na turnover sa amin yung bahay? FYI lang po na based sa experience lang po itong mga sasabihin ko. Pag naka-receive ka na ng email na galing sa Pag-ibig na approve na ang Pag-ibig housing loan mo, ay pwede ka na magbayad ng first monthly amortization mo. After nun, kailangan mo magbayad ng move-in fee. Bali yung binayaran pala namin na total para maka-move-in is 13,600. Bali lalagay ko na lang dyan yung list ng mga binayaran namin. After nun, pupunta ka na ng office or admin ng mismong Casa Segovia or mismong property mo para sa orientation ng do's and don'ts, and sasabihin doon yung mga details ng mismong subdivision. And after mo mag-orientation, kailangan mo na mag-punch listing kung may mali or may mga kailangan kang baguhin doon sa mismong unit mo. At kung wala naman, ito turn over na sa'yo yung susi. Okay, punta naman tayo sa house renovation or house improvement. Kung gusto mong ipagawa yung bahay mo, bali first thing first na gagawin mo is maghanap ka ng trusted na contractor. After nyan, kailangan mag-orientation ng mismong contractor mo. Dito sa orientation, may kailangan ka rin pilapan na form na may permado dapat ng engineer at admin. Ito yung ipepresent mo sa mismong office ng APEC para mabayaran yung mismong construction bond. Bali, lalagay ko na lang dito yung list of requirements, which is makukuha nyo rin naman to sa admin. Alright guys, so tapos lang nung ating yung orientation. Actually, bago ka magpa-house improvement, meron ka muna ang orientation na gagawin mga tol. Then, ang daming permit na kailangan kunin, ang daming babayaran pala pag ganito yung magpapagawa ka. Hindi ba lang basta pala nagpapagawa ng bahay, and yun, may mga nakatira na rin, tapos may mga nagpapagawa na rin, pero sobrang bilang lang yung nagpapagawa dito mga tol. And yung nakatira kasi since bagong-bago pa nga yung subdivision natin, and siguro isa-isay na lang natin yung mga kailangan bayaran. Tatry ko or mga kailangan permit na gawin. So kailangan din kasama yung gagawa ng bahay ninyo na dun sa orientation para at least may idea sila, kasi dun sasabihin yung mga do's and don'ts, permits, yung mga pwedeng gawin, hindi pwedeng gawin, kailangan kunin. So ngayon mag-asikaso na kami ng requirements para dun sa house improvement, and tingnan natin. Okay, isa sa mga requirements ng house improvement permit is yung plano ng mismong contractor mo kung paano yung gagawin or kung paano yung mga ayusin sa bahay mo. At this point, papakita natin sa contractor yung bahay para madrawingan na nila at ma-check nila kung paano yung plano na gagawin.
Alright guys, so nandito tayo ngayon sa mismong unit natin mga tol. Bali, ito yung mismong unit natin. Yan. So, may ano dito, may parking dito. Kung maghahati kayo ng mismong katabi mo, ito yung mismong parkingan dito sa gilid. And papagawa natin mga tol, meron siyang harang na dito. Tapos, yung sa mismong lot and yung lot area nito, tsaka floor area, ilalagay ko na lang dyan kasi nakalimutan ko na. Pero ito na yung mismong unit mga tol. Ito yung mismong unit na ipapagawa natin or papa-house improvement. Yan. Yan, ito siya guys. Yun no. And magkakaroon din pala kami ng katapat dito. Kaya kasi namin, nung unang kinuha namin to, medyo dulo-dulo pa to eh. I mean, dulo na pala talaga to nung kinuha namin. Akala namin walang katapat, tapos maya-maya or parang 2 years after, bigla nagkaroon ng katapat. So yun, ginagawa niya yung katapat mismo. Yan, mga tol. Pasok yun. Ito pala yung foreman, tsaka ito yung ano, may-ari oh. May-ari ng construction, ano. So, mali Susi. Eh, huwag na pilitin. Naiwan namin yung susi. Tanang wala. At this point, sobrang excited ako sa mga mangyayari and abangan nyo yung mga part na ilalabas natin mga tol. Yun yung mga magiging improvement ng mismong bahay. After nyan, iniskaso na rin namin yung isang requirements and kumuha kami ng barangay clearance. Ano pala barangay dito? Red. Alright guys, so ngayon nakuha na tayo ng barangay clearance. Magbabayad ka ng 500. 500 kuha ka rin sa may barangay kung saan nakasasakop yung ano mo mismo. Kung saan nasasakop yung mismong bahay mo. Since maglalagay nga kami ng harang sa gilid, papasok na siya sa major. Pero minor muna ang i-apply namin bago yung major. So kumuha na rin kami ng fencing permit para ongoing na rin yung requirements namin for major. Nag-attach po kami ng 1 each. So yung fencing permit po, ayan, harap and likod po siya. Photocopy nyo muna ng blanco para maging 5 copies. Then tsaka nyo. So yun guys, bali nakakuha tayo ng fencing permit. Actually, sobrang dami palang requirements ng fencing permit mga tol. Yan, since magpapaano nga tayo, maglalagay tayo ng harang dun sa may gilid. So kailangan mo siya ng permit, pasok siya sa major requirements mga tol. Or major permit. Alright guys, so nandito tayo sa may APEC office sa may QC mga tol. And magpapasa na tayo ng construction band or mag-provide na tayo ng construction band. Ito yung continuation ng plug natin. Dito ka 5,000, tapos kailangan ng perma. Ito siya. Bali dito nagbayad kami ng 5,000 for construction band, tapos 215 for house improvement fee. So, nagbayad tayo ng 5,000 sa construction band, tapos 250 para doon natin sa processing yun, no? So, ito yung step namin para mapagpagawa ng minor bago yung major yun, no? Kasi madugo yung major. So far na nagagastos na namin is 19,350 kasama yung move-in fee. And abangan nyo na lang yung part 2 sa mga mangyayari sa ating bahay. And doon nyo rin makikita kung paano nga ba nag-i-improve or nagagawa yung bahay natin. At maraming salamat kung nakabot ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Ship Vlogs. See you next part, everyone. Peace out.